Magandang hapon mga kapares. Ang liham natin ngayong Biyernes ng hapon na ito ay hatid ni Miss A. Dear Ate Karen, magandang hapon sa inyo at sa mga tagapakinig ng Yes FM. Isa ako sa mga masugid na sumusubaybay sa programa nyo. Tawagin niyo na lang akong Miss A, 21 years old. Naisipan kong sumulat para ibahagi ang aking love life at makakuha ng mga payo mula sa mga listeners. Taga Mindanao ako pero dito na ako nagtapos ng high school at ngayon ay nagtatrabaho na ako. Ate Karen, may ex-boyfriend ako na tawagin na lang natin sa pangalang Mr. R. Sa lahat ng nakarelasyon ko, siya lamang ang minahal ko ng lubos. Matagal siyang naligaw sa akin, kaya akala ko kilala ko na siya at seryoso din siya. Umabot din ng 1 buwan ang panliligaw niya sa akin, kaya naman sinagot ko na siya at dahil napamahal na rin siya sa akin. Masaya kami sa relasyon namin. Ang akala ko, siya na ang lalaking makakasama ko habang buhay. Dahil sa lahat ng nanligaw sa akin, siya lang ang nakatiis kahit na sinusungitan ko siya. Pero makaraan ng 4 na buwan, naramdaman kong nagbago na siya. Sa tuwing magsasabi ako na lalabas kami, lagi siyang hindi pwede kahit araw ng linggo. Kesyo may biyahe daw siya. Isa kasi siyang delivery truck driver ng 7-Eleven. Pero alam kong wala silang biyahe kapag araw ng linggo. Maliban na lang kapag Disyembre. Kapag siya naman ang nagyaya, ako naman ang hindi pwede dahil once a month lang ang day off ko. Hanggang sa naisipan kong tanungin kung mahal pa niya ako. Sabi niya, mahal pa din daw niya ako at seryoso daw siya sa akin. Busy lang daw talaga siya. Kaya naman kahit napapaisip ako, iniintindi ko pa din siya dahil mahal na mahal ko siya. Ate Karen, nang makalipas na ang ilang linggo, bihira na siyang mag-text. Minsan, once a week na lang. At kung mag-text naman siya ay pinakamarami na ang 7 hanggang 10 text messages. Kaya naman gusto kong malaman kung ano ang tinatago niya at hindi niya sinasabi sa akin. December 23, 2006, pumunta ako sa work ng pinsan ko, kung saan dun din siya nagtatrabaho. Christmas party kasi nila noon at pinapunta ako ng pinsan ko, pero hindi ko pinaalam kay Mr. R. Nagulat ako sa nakita ko, Ate Karen. May kasama siyang girl at nakahawak pa sa braso niya. Nagulat siya nang makita ako, pero ang sabi niya, pinsan niya lang daw yung girl. Naniwala ako kasi nandun yung mga pinsan ko at inakala kong yun din ang alam nila. Pero iba pa rin ang pakiramdam ko nung time na yun. Parang gusto ko nang umiyak nung mga sandaling yun. Makalipas ang 1 oras, umuwi na ako sa bahay ng pinsan ko nang hindi nagpaalam sa kanya. Nag-text siya kung bakit nawala daw ako at talagang pinsan lang daw niya yun. Pero hindi ko siya nireplyan dahil gusto kong mag-isip kung anong gagawin ko sa relasyon namin. Kinabukasan na pauwi na ako galing work, pero kahit masakit o nasasaktan ako, nakuha ko pa ring makipagkita sa kanya. Pero nagulat ako dahil dati kapag dumarating ako, ang sweet-sweet niya at maasikaso. Pero nung time na yon, hindi siya makapagsalita dahil nandun yung girl na pinsan daw niya. Kaya mula nun, nagtanong-tanong na ako sa mga pinsan ko. Pero ayaw nilang magsalita dahil gusto nilang ako mismo ang makaalam. February 11, 2007, bumalik ako sa pinsan ko at dinaanan ko na rin si Mr. R sa bahay na tinutuluyan niya. Alam niyang dumating ako pero umalis pa din siya. Sinabi kong hihintayin ko na lang siyang bumalik. Naghintay ako hanggang 11:00 ng gabi pero hindi na kami nakapag-usap dahil inaantok na ako. That time, Ate Karen,
Iniwan niya ang cellphone niya dahil naka-charge ito at dun siya natulog sa work niya. Nagtaka ako dahil gabing-gabi tunog pa rin ang tunog yung cellphone niya. May text at may tawag. Pero hindi ko pinakikialaman yun dahil hindi naman sa akin yun. Pero hindi na ako nakatiis nang makita ko sa reply yung pangalang Nenen. Siya yung pinakilala niya sa akin na pinsan daw niya. Kinuha ko ang cellphone niya at kinuha ko ang lahat ng naka-phonebook na girl sa cellphone niya. Nagpanggap ako na kabarkada ni Mr. R at gusto kong makipag-textmate sa kanila. Sakto namang friend ng pinsan niya ang na-text ko. Tinanong ko rin kung bakit sila magkakilala ni Mr. R at kung paano sila nagkakilala. Ang sabi niya, syempre, boyfriend siya ng friend ko at palagi siyang pumupunta dito. Nang tanungin ko kung sinong friend, sinabi niyang si Nenen.